Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpaw. Sino pa ba? Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara. Upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, mga kakimpaw, ating pag-uusapin nga ay ang tungkol dito sa allegations na magdiyosawa ang Kimpaw. Allegations talaga. Ayan, dilulo na magdiyosawa nga po ang Kimpaw. Never beating kasi talaga naman, lalo na si Paolo Avellino. Ano ba yung mini-maintain niya yung pagiging panatag natin eh. Hoy, grabe nga yun. So, nakakatulong yan sa pagiging panatag nating lahat. Anyway, ano nga ba yan? Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel at gusto po ninyo maging updated sa mga chikas tungkol sa Kimpaw, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And bilang pasasalamat sa ating mga walang sawang nakasuporta sa ating mga update, narito at may ilan pa akong napiling basahing komento ngayong gabi. So, simulan nga natin dito kay Madam Gina. So, ito sabi ni Madam Gina Amistad, magandang gabi. Action speak louder than words. Ganyan ang pinakita ng Kimpaw. Hindi, no need ng question. Nakita naman sa Palawan ng dalawa, lalo na si Pao na overprotective kay Kim, Kimpaw forever. Sabi naman ni Madam Lolita Maestrado, dapat lang mag-amin na. Medyo magkasalungat itong dalawa Kasi katulad noon, may aberya sa plea na sinasakyan nila. Kung ako kay Kim, I will embrace Paolo so tightly. Same kay Paolo kasi walang nangyari. Kasi walang nangyari sa biyahe nila. Magmahala na sila forever. Ano daw? Medyo naguluhan ako dito Dapat umamin kasi nung sumakay daw sa plane, dapat in-embrace tightly kasi walang nangyari, Anyway, ayan, i-interpret ko na lang. Maybe dapat umamin na kasi hindi natin malalaman na kung ano yung plano sa atin kinabukasan. Hindi natin alam mangyayari kinabukasan sa ating bukas. Kagaya nung sasakyan siguro nga na nagka-aberya yung plane, buti walang nangyari siguro, ibig sabihin, buti walang nangyari sa kanilang dalawa. So, maaga nang umahay. Grabe naman, napaka-selfish, Madam Lolita Maestrado. Yung, trahedya na yung pinag-uusapan, dapat umamin na bago mangyari yan. Naku po, tok, wag naman po sanang mangyari. Anyway, lagi naman natin na pag-uusapan yan, yung tungkol sa hindi na kailangang umamin, action speaks louder than words, meron namang dapat umamin na sila para matigil ang bashers, etc. Pero mas maganda siguro highlight natin yung safety nila. Tulad ngayon na talagang ang layo ng taping nila sa Cebu. Syempre magpapabalik-balik sila mamaya. Meron pong appointment si Kimi, may endorsement, may TV shoot, may rehearsal, balik showtime, merong event, etc. Magpapabalik-balik po talaga sila ng bongga. Kaya safety po muna ng Kimpaw sa ngayon ang unahin nating isipin. Ang ipag-pray po muna natin na always po silang ligtas and healthy. Syempre kapag kaganyang bugbog sarado na naman sila sa trabaho, kayod na naman, baka makalimutan nila yung rest. Kagaya ni Kim yung nakaraan nag-PBB, grabe naman ngang walang tulog, no? 24 hours gising. Grabe, di ko ma-imagine. Sobra talaga yun. Naku, Kimi, alagaan mo yung sarili mo. And, of course, Paolo Avellino, same silang dalawa. Hope, panatilihin pa nila yung pagiging healthy nilang dalawa.
Anyway, sabi naman dito ni Madam Norma Cole, magandang gabi. Dear, salamat sa pagbasa sa mga comments ko. Pero ngayon, ba't pabalik-balik yung inuugnay na babae kay Paolo? Nakakainis, no? Pwede ba, bashers, tumahimik na kayo? Ba't masyado kayo inggitera? Gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Mahal namin ang Kim Pao. Ipaglalaban ko sila kahit sa katandaan. 81 years na, pero ibinalik ko ang aking, dahil sa Kim Pao. Salamat, Gandara. Anyway, ayun nga. Wala tayong magagawa pag ganyan. May project ang Kim Pao. Pag may mga happenings na hindi nila matanggap, tungkol sa halimbawa may happenings ang Kim Pao na hindi nila matanggap, kung ano-ano po ang kanilang uungkatin, kung ano-ano ang kanilang ilalabas na kanilang bala para sirain po sina Kim and Paolo. And ang isa po sa pinakang mabenta ay yung mga babaeng inuugnay pong pilit kay Paolo Avellino. Na akala ba naman nila ay napaka-effective na strategy? Sus ko, yan na ba yung bala nyo? Kasi hindi man lang po kami natitinag eh. Hindi man lang kami nawiwindang sa strategy nyo na yan. Sorry na lang, bawi po kayo next time. kung may next time pa. Kasi mukhang kina Kim and Paolo pa lang sa kanilang dalawa pa lamang mismo ano na kayo, barado na kayo Parang suko na kayo Lalo na kapag sweet yung dalawa. Anyway, sabi naman ni Madam Marlita Aurea Rodriguez, hello Gandara. Yung mga bashers natin, ay nako, patawla lang ako ng konti. Pwede ba? Nabuhay ang aking dugo. Okay lang, Madam Marlita. Sige lang. Kasi meron akong narinig na basher kahapon na sinasabing mahal daw ang paborito ng mga big boss ng kapamilya. Puro daw magaganda ang project ang binibigay sa idol nila. At kay Kim daw, hindi magaganda ang project. Ano daw na binibigay? Diba nakaka-imbyerna? Tapos ngayon, meron na naman nagmamakaawa ng mga bashers na bakit daw ang tagal na hindi binibigyan yung idol nila ng project. Bakit daw? Ayan na naman sila. Nahuhuli ang isda sa bibig, na inggit. Akala ko ba paborito ng boss? Bakit ngayon pinipilit na mabigyan ng project? Anyway guys, dito sa sinasabing bakit wala pa rin project yung idol nila, it's their karapatan na maghanap. Syempre idol nila yon. Gusto nila may project. So, parang karapatan nila na maghanap na alagaan nyo naman ang ayos. Alagaan nyo naman. Pinaperma nyo ng kontrata tapos hindi nyo aalagaan. Parang gano'n. Ganon din naman siguro ang magiging reaction natin once na hindi bigyan ng project sila Kim and Paolo, right? Anyway, dito tayo sa hindi magaganda ang project nila Kim and Paolo. Anong hindi maganda ang project ni Kimi? Talaga ba? Kaya pala sa sobrang ganda ng mga project nila Kim, ang bibigati ng nakakasama. Salin lang. Wag ka, Maricel Soriano. Mga veteranong actors. Dito rin sa The Alibay, Sasha Padilla, di ba? Ang dami talaga na Jen Arcilia. So, at ang ganda, suspense, romance, and for sure, papatok na naman po ulit at magra-rank itong palabas na to nila Kim and Paolo. So, ayaan nyo na po. Wala na lang sila sigurong masabi sa Kim Pao kasi sinasabing pangit ang binibigay na project kina Kim and Paolo. Pero kabaliktaran talaga yun. Hindi lang nila matanggap. Sobrang ganda. Ibig sabihin ng binibigay na project kina Kim and Paolo. Kasi kung hindi sila magtatalak ng ganyan. Samantala, dako naman nga tayo dito kina Kim and Paolo. Grabe naman nga yan. Alam nyo naman, very magjusawa talaga lagi nating pinag-uusapan na bakit ganon? Parang magjusawa yung
galawan ng dalawa. Magjusawa talaga, dilulo to the highest level. Pero, never beating the allegations naman. The Delulus, never beating the Delulus naman na magjusawa sila, lalo na si Paolo Avellino. Ito nga po, at sa isang kwarto na naman sila, isang dressing room, ayan, isa na rin ata nag-aalaga sa kanila. Si Paolo, parang sa Ate Heidi na rin yan, nag-aasikaso at nag-aalaga sa kanya, hindi ba? Ayan, at si Paolo nandyan lang pala sa isang tabi, nasa isang gilid lang, very happy, very magjusawa lang ang peg. Lagi silang magkasama. Basta, guys, alam niyo na yan. They are always, you beside me. Pinaninindigan at talagang si Paolo Avellino ay lagi nakabuntot talaga sa kanyang chinita princess. Never beating the magjusawa Delulus ngayon ng natin kaya nandyan siya nakabakod. Hoy, grabe nga naman talaga yan. Paano tayo makakamove on? Paano tayong hindi magdidelulo niyan? Ganyan po ang galawan nila Kim and Paolo. Si Paolo nakabuntot na sa isang room, isang dressing, sharing baon. Ay, grabe nga naman talaga yan. Di ba? Sharing straw, sharing water bottles. Uy, talaga. So, ayun, talaga magjusawa tong dalawang to. Sorry na lang, pero malakas ang kutob na. Makutob namin. Tabi kasi Ate Hyde, sinatapunan mo si Paolo Charat. Pero yes, true, di ba? Parang si Ate Hyde na rin. Nakita niyo ba yung video na pinupunasan ng pawis ba? Na ayos yung buhok? Or nire-retouch si Paolo Avellino ni Ate Hyde? Isa na lang nag-aalagi sa kanilang dalawa. Very magjusawa. Very conjugal. Huy, grabe naman ngayon. Anyway, ayan na. Sensya na kayo, sobrang masaya ako. Medyo napapagaw na nga ako kasi sobrang saya ko. Kanina pa talaga tumitili. Yan lang ha. Picture lang ng Kim Pao yan ha. Tumitili talaga ako. Napapaos ako. Anyway, hanggang dito lang po muna ang aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod kong chikas. Marami pong salamat.